Good morning, class. Welcome to my vlog. So for today, it short instruction lang naman ito for your performance task 1. So para guided kayo kasi hindi tayo nakapagklase para sa instruction sana ng performance task 1 na sisimulan nyo na. So, ibibigay ko lang yung instruction. First of all, ito yung subject overview natin. Sa madaling salita, ito po yung mga topic na ating i-explore o pag-aaralan for this entire quarter. So, paki-screenshot na lang po, i-save nyo po sa inyong cellphone, tapos i-check sa ating Google Classroom yung mga reference natin dito. Pwede nyo na po yun ma-access yung ating Google Classroom. Next, ito na po yung requirements natin. So, I will be going to detail of these requirements sa klase na lang natin pag-meet natin sa face-to-face. So, ito muna yung pupukusan ko dito for this video. So, performance task 1, ito yung instruction natin sa performance task 1 na gagawin nyo. So, nakita nyo, itong mga topic na to, lahat yan ating pag-aaralan. Tapos, ang task nyo dito sa unang performance task natin is to conduct a research about this topic and create a report that will be compiled using Microsoft Word and to be printed. So, gagawa kayo nito using Microsoft Word. Magre-research muna kayo, tapos i-compile nyo sa Microsoft Word, i-arrange nyo. May format akong ibibigay sa inyo as your guide. Tapos, ipiprint nyo yan, ilalagay sa folder, at ipapasa. So, alam ko challenge sa atin yung pagpiprint. So, ganito na lang ang gagawin natin. Sa pagpiprint, sasagutin ko yung print. May printer ako, tapos yung ink, ako na bahala mag-sponsor ng ink. Ang sa inyo na lang ay yung papel. Kasi alam ko mahal magpa-print sa labas, yung papel na lang ang bibilin nyo. So, para mas makamura kayo, ang best way to do is, bumili kayo, buong klase, bumili na lang nung isang buong rim na papel, which is costing about 200 to 220 pesos, 500 pieces na yun. So, mas mura yun compared sa bibili kayo ng tingian sa tindahan. Nasubukan ko na yun, kaya ganun na lang sana ang gawin nyo. So, pero yung print hindi nyo na problema. Ako na ang magsasagot. During my vacant time, 11:30 to 12, dun kayo magpiprint. So, pag may question, mag-message pa sa akin, magtanong kung may question para ma-clarify. So, proceed lang tayo dito. Ito na yung guide on how you will construct o arrange yung inyong research. So, una, ito yung title, lagay nyo dyan. Tapos ito, yung brief introduction sa topic, guide lang to, pero ang ilalamanin niyan, yun ang mismong brief introduction. So, kaya nga may open and close parenthesis dyan. Guide lang yan. Yan yung first and second paragraph. So, lalamanin yan, ano ba yung anthropology, ano ba yung sociology, ano yung political science, ano yung mga elements o yung mga concepts about dyan sa mga area na yan na kailangan nating maintindihan. Kahit papano, hindi naman sobrang lalim, yung importante na mga bagay na dapat natin maintindihan. So, pakilagay po yon at pakiusap kapag naggagawa kayo ng research na to, wag lang puro copy-paste ha. Hindi ko po tatanggapin yan kapag alam kong puro copy-paste ang ginawa nyo. Please, paki-arrange ng maayos, i-rephrase, kayo mismo ang mag-narrate, naka-essay form, para merong originality sa paggawa ng inyong report. Okay?
So, wag puro iasa sa AI, wag puro iasa sa copy paste. So next, third and fourth paragraph, ganun din, real life application naman to, dalawang paragraph din. Lagay nyo dito kung saan ina-apply sa real life situation, saan ina-apply yung anthropology, yung concept ng sociology, concept ng political science, how do they apply that sa government service, sa business, sa sa non-profit organization, how do they apply that concepts. So tingnan nyo, mag-search kayo sa mga real life situation kung saan ito ina-apply na area or field. So, yun yung ilalagay nyo po dito sa third and fourth paragraph natin. Next, conclusion. Ito na yung last. So, sa bawat topic, lalagyan nyo ng kanya-kanyang conclusion din. So, conclusion, ito ay summary lang nung inyong report about dun sa topic na yun. Plus yung reflection nyo doon at paano nyo siya ma-apply sa buhay nyo o paano nyo siya ma-apply sa area nyo o sa field of expertise mo o yung field of yung desired area mo na gusto mong fokusan, pag-aralan. Diba? Gusto mo maging police, gusto mo maging engineer, gusto mo maging teacher, gusto mo maging entrepreneur, businessman, how do you apply this dun sa ginugol mo na area of your work or your craft? So, yun yung lalamanin ng conclusion mo. So, yan yung magiging guide on how you construct o how you compile yung inyong research. Next, ito naman yung format. Pakisunod po itong format kasi I will be checking on how you follow instruction. So meron tayong format para consistent tayo sa lahat ng mga output na ginagawa nyo. Next, ito naman yung front page. So ganito ang itsura ng front page, pero ito naman, may additional ako dito. Lalakihan natin to para mas maganda itsura ng harap. Tapos siguro ganito na lang, may ibibigay ako na format ng front page. Babaguhin nyo na lang yung pangalan nyo. Isasend ko yun ngayon within the day para ma-check nyo. Babaguhin nyo na lang ay yung first name doon at yung section. Okay, that's all for this performance task. Ang deadline pala, September 15. So, lampas ng September 15, hindi na po ako tatanggap ng output. So, our deadline for this performance task, September 15. Okay? You may start doing your performance task. Pag may question, anytime, pwedeng i-message si sir. Wag lang madaling araw o hating gabi. So, kung may question, message lang kayo sa akin. Okay? That's all for this video and thank you so much.